Kakakakuha lang ng lakas sa Iran ang isang mobilisasyon na nagpapataas ng tensyon ng digmaan sa Golpo. Ayon sa ahensiyang Iranian na MER na binanggit ang isang source na nakausap ng Tasnim, sinabi nung Webes, ika-26 ng Marso na mahigit 1 milyong mandirigma ang naorganisa para sa posibleng labanan sa lupa laban sa mga puwersa ng Estados Unidos. Ayon din sa source, dumagsang mga kabataan sa mga sentro ng bases, revolusyonaryong gwardiya at hukbong katihan ng Iran para sumali sa pagtatanggol ng teritoryo. Ang nangyayari ngayon ay higit pa sa simpleng salita lang. Ang panawagang ito ay lumitaw mismo sa panahon na pinalalawak ng Washington ang kanilang mga opsyong militar. Iniulat ng Reuters na pinag-aaralan ng Pentagon ang pagpapadala na hanggang 10,000 dagdag sundalo sa gitnang silangan. Matapos ihanda na ang pagpapadala ng 3,000 hanggang 4,000 at 400 sundalo mula sa ika-82 Airborne Division papunta sa riyon. Kasabay nito, pinanatili ng US government ang Marines at iba pang puwersa sa mataas na kahandaan. Pinalalakas nito ang paniniwala sa Tehran na posible ang isang operasyong panglupa. Saan mas nagiging delikado ang tensyon? Sa timog ng Iran, sa paligid ng kipot ng Hormuz at ng isla ng Karg. Ang Karg ay responsabale sa halos 70% ng mga export ng langis ng Iran. Kaya kapag sinabi ng Tehran na magtitipon ng 1 milyon laban sa pananakop, ang mensahe ay hindi lang militar, kundi pati pang ekonomiya. Dahil anumang pag-usad sa lupa o pagtatangkang sakupin ng mga estratehikong lugar ay maaaring magtulak pa, lalo ng presyo ng enerhiya pataas at magpalala ng pandaigdigang krisis. Paano? Ang panawadang ito ay inihaharap ng panig ng Iran bilang isang direktang tugon sa banta ng pananakop mula sa timog at sa pagtatangkang muling buksan ng Estados Unidos ang Hormuz sa pamamagitan ng presyur ng militar. Ayon sa pinagkunang binanggit ng MER, sinabi nitong gustong buksan ng Washington ang kipot gamit ang taktika na parang pagpapakamatay at mapanira. Sinabi niyang handa ang Iran panatiling sarado ang daanan at harapin ang mga tropa sa lupa. Ipinapakita ng Tehran na hindi ito papayag sa pagpasok ng dayuhang militar na hindi nagpapataw ng napakabigat na kapalit. Sino ang nasa likod ng paglala ng sitwasyon? Sa isang banda, ang aparatong militar at politikal ng Iran kasama ang revolusyonaryong gwardiya, Basij at Hukbo na sinusubukang gawing pambansang pagkilos ang takot sa pananakop. Samantala, pinipilit ng administrasyon ni Trump ang Tehran gamit ang dagdag na buwersang militar at panukalang kapayapaan sa tulong ng Pakistan. Ayon sa Reuters at AP, ang planong ito ng Estados Unidos ay may 15 puntos at kasama ang mga hinihingi tungkol sa programang nuklear, mga misil at maging ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Ang Iran naman, sa kabilang banda, ay pinatibay ang kanilang posisyon at direktang pakikipag-usap at nagharap ng isang kontrapanukala na may 5 puntos, hinihingi ang bayad pinsala at pagkilala sa kanilang soberanya sa lugar. Kapag nangyayari ito, nakakatulong din itong ipaliwanag kung bakit ganun kalaki ang alarma. Ngayong Biyernes, ika-27 ng Marso, 2026. Sinabi ng kalihim ng Estado, Marco Rubio, na maaaring makamit ng Estados Unidos ang kanilang mga layunin kahit walang tropa sa lupa ng Iran. At posibleng matapos ang operasyon sa loob ng ilang linggo, hindi buwan. Gayunpaman, kinilala rin niya na may bagong tropang ipinapadala para bigyan ng kalayaan ng Pangulo na tumugon sa iba't ibang sitwasyon. Ang ganitong kombinasyon ng diplomatikong pananalita at pagpapalakas ng militar ay nagpapalakas sa panawagan ng Iran at sumusuporta sa kanilang naratibo ng ganap na pagtatanggol. Bakit ito mahalaga lampas sa larangan ng labanan? Bakit nga ba? Nagsisimula ng makaapekto ang digmaan sa bulsa at sa kawalang tatag ng iba't ibang bansa. Iniulat ng Reuters na tumaas ng higit 70% ang presyo ng gas sa European Union mula nang magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero. At nagbabala ang mga analyst na nakausap ng ahensya na maaring tumaas palalo ang presyo ng langis kada bariles kung matamaan ng Karg. Kasabay nito, sinabi ng United Arab Emirates na handa silang sumali sa isang multinasyonal na puwersa upang subukang muling buksan ang Hormuz. Ipinapakita nitong ang deadlock ay usapin na ng internasyonal na seguridad, hindi lang sa gupaan ng Iran at Estados Unidos. Malinaw ang sitwasyon. Naglabas ng malawakang panawagan ang mga ahensyang Iranian dahil sa takot sa posibleng pananakop ng Estados Unidos.
Ang kumikilos ay ang mga sentrong militar at paramilitar ng Iran sa isang banda at ang Pentagon sa kabila. Kasabay ang pagdating ng dagdag na tropa, mga ultimatum at mungkahi ng tigil putukan. Pero bakit nga ba? Gusto ng Teheran na pigilan ang pagpasok ng tropang panlupa, panatilihin ang posisyon nila sa kipot at ipakita na maaring magbukas ng mas mapanganib pang yugto ng digmaan ang anumang hakbang ng Estados Unidos.